Bukas po ay araw ng kagitingan kung saan malaki ang naging bahagi ng magigiting na veteranong ng Pilipinas. Mga bayaning naglingkod at nag-alay ng kanilang buhay para sa ating bansa. At bilang pasasalamat at pagsaludo sa kanila ang gaganaping Philippine Veterans Week. Humingi tayo ng detalye niyan kay Assistant Secretary Domingo Carbonell Jr., Deputy Administrator for Operations ng Philippine Veterans Office. ASEC, magandang tanghali po. Magandang hap. Opo. ASEC, ano po ang tema ngayon ng Philippine Veterans Week? Ang tema ng taong ngayon ay kabayanihan ng veterano, sandigan ng kaunlaran ng bagong Pilipinas. I-explain ko lang further, no? Ang mga veterano ay mga lumaban sa World War II, Korean War, Vietnam War, at mga kasalukuyang veterano na nagpapatuloy pinagtatanggol ang ating bayan. Sandigan ng kaunlaran naman, ito, kung walang kalayaan, walang kapayapaan at seguridad, hindi tayo makausog at maging maunlad na bayan. Kaya nagsisilbing pundasyon para sa pag-unlad ng ating bansa ang mga pinanghirapan ng mga ating mga bayani. Ang kanilang kontribusyon ay isang sandigan o alihi ng nagpapalakas sa ating bansa. O bagong Pilipinas naman, ito yung lagi nating advokasya para mas maunlad ang ating kinabukasan. ASEC, ano-ano pong activities ang inihanda natin para sa mga veterano sa event na ito? Ngayong Veterans Week, nag-umpisa yung Sabado, April 5. Merong sunrise ceremony at replay sa libingan ng mga bayani, Tomb of the Unknown Soldiers. Pagkatapos nagbigay ng parada ang mga sandataang Pilipinas sa mga veterano para pagpupugay sa kanila at bigyan sila ng honor. Tapos bukas naman, ang pinaka-prime event, ang ano natin is sa Mount Samat Shrine mismo ang ating mahal na Pangulo, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si Secretary Gilberto C. Teodoro Jr. kasama ang mga ambassadors ng US at Japan at si General Browner magbibigay ng lugay at training kasama yung mga ibang government officials. Pagkatapos naman, April 10, meron po tayong joint tribute to all Filipino heroes at paggunita sa Kapas. Ito yung tribute natin sa lahat ng mga bayani na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan. Simula ito sa panahon ni Lapu-Lapu hanggang sa kasalukuyang sundalo ng AFP. Binibigyan rin nating halaga at alaala yung death march at yung mga tulong sa Camp O'Donnell kung saan madaming mga sundalong Pilipino at Amerikanong namatay. So ang pinakahuli ay April 11, meron tayong sunset ceremony sa libingan ng bayani, Taguig City ulit. Ito yung pinakahuling event natin. Yung mga descendants ng ating mga veterano ay magbibigay ng pledge of patriotism para ipagpapatuloy nila ang pag-alaga sa bayan at kalayaan. So ayan ang natin celebration for the Veterans Week. ASEC Carbonell, paano po ba natin mare-revive yung kultura ng kabayanihan at pagmamahal sa bayan gaya ng ipinakita ng mga veteranong Pinoy? Mapapanatin natin, no? Yung mga pinaghirapan, sakripisyo, kagitingan ng mga veterano natin. Ipakita natin, sinusunod natin ang mga
inutos sa atin ng ating mga matataas at magbigay respeto tayo sa mga veterano natin, parang inspirasyon na maganda yung ating pananaw sa ating bayan. So ASEC, sa ngayon po ba, ano-ano yung mga benefits na natatanggap ng mga Pinoy veterans mula sa ating pamahalaan? So, meron tayong tinatawag na may pension and non-pension benefits. No? May binibigay tayong 20,000 monthly sa mga post-war veterans, no? Veterans na World War II. Tapos may 5,000 buwan-buwan mula sa PIBAW ang mga post-war veterans naman to. Meron din silang mga disability pension, depende sa disability na nakuha nila. Maabot ito ng 10,000. Bukod naman sa pension, meron din tayong tinatawag na non-pension benefits. Ito yung mga hospitalization and medical care program. At meron din tayong mga educational benefits na natatamo ng mga dependents ng ating mga veterano. ASEC, ano na lang po siguro inyong mensahe sa magigiti nating veterans ngayong araw ng kagitingan? Ang mensahe natin ay pagpatuloy natin, respectin, mahalin ng ating mga veterano sa huling araw nila dito sa ating bayan. Pinakita natin na yung sakripisyo nila, kadakilaan, kabayanihan, at mahal sa bayan na pinaglaban nila yung freedom natin ay gusto nating ipahalaga hanggang sa susunod na henerasyon. Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Domingo Carbonell Jr., Deputy Administrator for Operations ng Philippine Veterans Affairs Office. Salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat.